Hi mga ka-agris, welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayun. So kamusta po mga ka-agris? Long time no talk po tayo. Ayan. So una po sa lahat mga ka-agris, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. I hope okay po tayong lahat mga ka-agris, no? So meron tayong nabalitaan, no, na yung Taal volcano is parang nag-release ng smoke ba yun o ano. So I hope lahat po ng mga ka-agris natin, no, lalo na po yung malapit dun sa area na yun is okay lang po. And yun po, mag-take po tayo ng mga vitamins kasi ano po talaga prone tayo sa sakit ngayon dahil doon. Yung for sure yung iba dyan inuubos, sinisipon. Ayan, so kailangan mag-face mask din. Ayan. So yun, glad to be back again mga ka-agris. So hindi ko na patatagalin pa, no. Ang pag-uusapan natin mga ka-agris ngayon ay kung ano na ba yung mga napag-aralan natin sa ating mga Kraylings or yung mga napag-aralan ko na. Ayan. Or should I say Kraylings study. Ayan. So mga ka-agris, nais ko lang po ibahagi po sa inyo kung ano po yung mga na pag-aralan ko or na-obserbahan ko about sa Kraylings, no. Kasi since nasa tayo Kraylings stage, ayun, so maraming nagtatanong po, no. Unahin na natin kung sa question na okay ba na may aerator, okay ba na walang aerator at filter or walang filter. Ayan. So meron tayong mga ka-agris na nagsasabi na naka-experience na sila ng walang aerator, walang filter, pero nag-workout. And yung iba naman naka-experience din ng may aerator, may filter, pero hindi nag-workout. Ayan. So saan tayo lulugar, no? Parang nakakalito kung saan tayo lulugar, no, mga ka-agris. Pero for me mga ka-agris, no, based on my own experience po mga ka-agris, since Kraylings po ito, ang sagot ko po dyan mga ka-agris, hindi po advisable para sa akin na walang aerator or walang filter, yan, ganyan. Yun. Kasi kailangan ng mga Kraylings natin ng oxygen kasi mga babies pa to itong mga Kraylings na to. So ang study ko diyan, ang understanding ko sa ganitong stage is siguro kung adult na yung crayfish natin mga ka-agris, tingin ko matitake nila na walang aerator or walang filter. Pero kasi mga ka-agris, sa totoo lang po, no, namatayan po ako ng mga Kraylings po. Diyos ko. Yung mga Kraylings ko po is ang nalagas is 15. Alam niyo po kung bakit? Kasi natanggal yung hose ng aking aerator. So in short, nawalan sila ng oxygen sa aking tank. Kaya ayun po, proof na kapag walang aerator yung mga Kraylings natin is possible po sila na mamatay. So ayun po, naisahan po ako doon. Talagang daming namatay sa akin, 15. Imagine niyo po yun mga ka-agris, no? So wag niyo pong hahayaan na yung mga Kraylings po natin is walang aerator or walang filter. Ayan. Kasi mga pa po yan, mga babies pa po yan. Hindi pa ganun sila ka-strong yung nila, yung kanilang immune system. Parang ganun. Ganun. Ayan. Tapos, actually, meron din ako napansin talaga. Since yung ibang mga Kraylings ko is, nasa reptab po yung iba ng mga ka-agris. Kung mababalikan nyo po yung aking mga videos before, no, na yung ibang mga Kraylings po is nasa reptab po. So,
At yung unang beses na natanggalan ako ng hose ng aking aerator is ang nangyari, itong mga krillings ko is nagsiakyatan sila dun sa mga pagitan ng mga ng mga siksikan ng divider ng ref tab, and then umahon silang lahat, no. So nung natanggalan ako ng hose ng aerator, mga ka-grease, no, pagka tingin ko sa kanila, lahat sila nakaahon. So tingin ko, mga ka-grease, possible din na itong mga to is pwede silang sumagap ng oxygen through air. Ayan. Pwede silang umahon at makasurvive o mabuhay, no. So kung ang setup nyo, mga ka-grease, is na sila, nakalubog lang talaga sila, or hindi nakadesign yung tank nyo na or yung aquarium nyo na wala silang ahonan, mga ka-grease, kung nag-a-attempt kayo na magtanggal ng filter or aerator or zero electricity talaga, kung nagbabalak po kayo ng ganun, mga ka-grease, tingin ko rin po, tingin ko pa lang naman to, mga ka-grease, no, hindi ko pa siya nasusubukan, parang effective na lagyan nyo po kung magsiset-up kayo ng aquarium na gano'n, is lagyan nyo po sila ng tungtungan nila, no, or ahonan nila para makakuha rin sila ng oxygen. Ayan, makahinga sila, or ano ba to, yung sa hangin, no, makakuha sila ng oxygen through air. Ayan, so kasi may nag-share sa akin na friend ko rin, mga ka-grease, no, na ang mga crayfish is umaahon din sila. So hindi talaga sila totally nakalubog din minsan. May mga times na umaahon yung mga yan at sumasagap ng hangin. Ayan. So yun po yung natatangi kong may i-share sa inyo, mga ka-grease, about po sa no aerator or filter. Ayan. So yun, mga ka-grease, next po natin, no, doon naman tayo sa food, mga ka-grease. So yun, mga ka-grease, no, actually sa loob ng halos 2 months, no, ng pag-aalaga ko ng krillings, kung masusundan nyo po yung mga documentaries ko po, mga ka-grease, no, marami na po tayong sinubukan na pagkain po, mga ka-grease. So nandyan na yung dog food, yung feeds ng manok, ayan, nandyan na yung magpapakain ka ng isda, ayan. So, and nasabi ko rin kung ano yung mga consequence nun, no? So yun nga, nagtry na tayo ng isda. Actually, mga ka-grease, ang masishare ko po sa pagkain ng krillings, no, mga ka-grease, tingin ko paborito nila talaga, based on my own study, mga ka-grease, is ang paborito talaga ng mga crayfish na to is talaga yung mga raw meat. Yan, yung mga hilaw na isda, yung mga hilaw na karne. Ayan po yung mga favorite nila. So yan, nung nakaraan, sa last vlog ko po, mga ka-grease, nagtry po ako ng isa sa mga superfood nila, is yung karne ng baboy, no. So sa mga nakapanood po na ka-grease natin dyan, no, alam nyo po ba yung consequence nun, mga ka-grease, no? So tama po yung isa nating ka-agree po na ang baboy is masebo. Ayan. So kung okay naman siya talaga, pwede po tayong magpakain nun, pero ang may advice ko po pagdating po sa pork, mga ka-grease, is wag po masyadong maglagay po ng pakain sa baboy po sa mga krillings natin. So kasi actually babaho yung tubig natin. Yun yung nangyari po nung linagay ko po yung pork doon sa sa aquarium ko po ng crayfish po. Bumaho kasi hindi nila naubos agad, so nagstay ng matagal yung pork doon sa tubig, and then ayun,
naging amoy kanal. Ayan, so pag nagpakain po kayo ng ganong meat is pakonti-konti lang, as in talagang tidbits lang, parang ganon, or yung konting giniling lang, mga ganon. Kasi hindi nila talaga mauubos yung isang cube ng pork po. So yan, another sharing din po mga ka-agris pagdating po sa pagpapakain po ng krillings natin is nag-try po ako ng carrots po. Ayan, so nasubukan ko na po ito mga ka-agris, and alam ko may idea na rin kayo about sa pagpapakain po ng mga veggies, no, pagdating sa krillings, no. But then gusto kong i-share sa inyo na kung paano ko ba prinoseso yung carrots, no. Kasi 'di ba yung carrots mga ka-agris is pag hilaw siya or hindi siya na luto is sobrang tigas din talaga niya. But since krillings ang kakain nito mga ka-agris, I think okay lang kung sa mga crayfish natin na adults, no, ang kakain nito, hindi na natin kailangan lutuin pa. So ang ginawa ko mga ka-agris ay linaga ko yung carrots, and then tsaka ako pinakain dun sa ating mga krillings. And yun po mga ka-agris, okay po yung for me, sa observation ko, okay po yung pagpapakain po ng mga nilagang carrots, mga nilagang kalabasa. Ayan, so okay po sa kanila yan. Ilang days din nila bago na ubos. So yung carrots, kinat ko lang into strips, and then tsaka ko siya linaga. Pero mga ka-agris, advice ko lang sa inyo kapag magpapakain kayo ng mga nilagang carrots na ganyan is do not overcook. Yan. Huwag nyo pong i-overcook yung mga gulay po, kasi lalambot pa siya kapag linubog nyo na siya doon sa sa tubig po or doon sa aquarium po kung saan nakalagay yung mga krillings nyo. Ayan. So ayan, based dun sa study ko, gusto nila yung mga veggies, ayan, yung mga carrots, mga squash. Ayan, yung mga dahon-dahon. So, pero ingat din po kayo dun sa mga binibilhan nyo po. Hugasan nyo po maigi yan. Kasi possible na itong mga gulay na to is na may na-sprayan to ng mga pesticide. Alam nyo naman po yun. Ginagamitan minsan yung mga gulay para anti-pest, or yun, ini-sprayan nila ng pesticide. So possible na maging toxic yun sa ating mga krillings na mga ka-agris. So yun, hugasan lang na maigi. Ayan, so ako naman, minake sure ko naman na bago ko ipakain yung carrots is talagang binalatan ko, tinanggal ko yung balat, and then hinugasan ko pa. Tapos tsaka ako binoil. So in-assured ko talaga na malinis yung carrots na pinakain ko. So yun mga ka-agris, no. So kung sa tingin nyo po yung mga pinapakain po natin is talagang sawa na sila or talagang ayaw na nila kainin, no. I would suggest na pwede nyo rin po silang taniman dyan sa mga aquariums nyo ng kanilang plants, o kaya yung mga aquatic plants, ayan, na tinatawag nila. So pwede po kayong maglagay ng mga aquatic plants po, no. So para magkaroon naman po sila ng natural food nila. So yun, kung sawa na sila dun sa mga feeds na pinapakain natin sa kanila, at least may option sila na pwede silang kumain ng halaman. Ayan. So yun po mga ka-agris, no. Yun po yung overall study ko pagdating po sa pagkain ng krillings, no. So yung pagpapakain din po talaga mga ka-agris is wag po masyado talaga marami, kasi talagang sila, no, bukod sa ma-overfeed sila is rin po talaga yung aquarium nyo po is dudumi po talaga mga ka-agris. So ayun po, once po na may mga may mga tira-tira yung mga krillings natin mga ka-agris is kung sa tingin nyo hindi na nila kayang ubusin yung mga nakakalat na feeds dun sa aquarium natin is pwede nyo na pong tanggalin yun, linisin po.
para yung ano po, yung tubig po natin is ano po siya, malinis pa rin po, no? At hindi po siya maging kulay brown. So para po dun sa mga ano, sa mga ka-agris natin diyan, no, na ano, na paparami po yung pakain po, no. Ayan, sino ba dyan? Mga guilty, no? Mga sabi 3 kurot lang, naging 5. Ayan. So yan mga ka-agris, no, overall study ko po pagdating sa food, ayan po, na-share ko na po sa inyo. And then doon naman po tayo sa sizes ng mga ka-agris. Actually po mga ka-agris, ito po nakikita nyo mga Kraylings na to mga ka-agris sa screen po natin. Ito pa rin po yung same 3 weeks old, kung saan yung sizes nila is hindi gaano lumalaki, no. Hanggang ngayon na magto 2 months na siya, so hindi ko talaga alam kung saan yung may problema. Medyo na ano rin ako, nalilito rin ako kung nasa tamang line pa ba ako ng pagpapalaki ng mga ano na to, no, mga Kraylings na to. But then ayan naman sila, nakikita nyo naman na healthy itong mga Kraylings natin, no. Pero but then yung size nila is talagang mabagal, no. Kasi pagdating na talaga ng pagpatak na niya ng ano pa 2 months na mga ka-agris, no. So madalang yung ano, yung pagmo-molt nila, yung molting cycle nila, no. And 'di ba kapag nagmo-molt naman sila mga ka-agris is ano 'yun, indication 'yun na sila ay lumalaki, no. Pero based on my study rin mga ka-agris, na etong mga Kraylings na to is talagang matagal bago sila mag-molt sa stage na to, yung pa 2 months na, no. Pero may ilan na may nagpo-molt. Ayan, so ang ano ang tagal ng ano nila, ng paglaki nila, no. Hindi ko lang alam dun sa mga ka-agris natin or yung sa ibang mga nagko-cultured ng crayfish, no. So since ako naman ay first hand, so may excuse naman po ako, no. Pare-parehas lang din po tayong beginner pagdating po sa pag-aalaga ng crayfish, no. So baka po mga expert natin na ka-agris dyan, baka pwede po kayong mag-share, no, mga ka-agris, kung paano po yung ginagawa nyo, kung paano po mapabilis yung paglalaki ng ano, no, ng crayfish, no. So yun, pero ang naiintindihan ko lang dito mga ka-agris is wala pong shortcut pagdating po sa pag-aalaga ng mga ganitong ano po, no. Kahit saang aspeto naman po, wala po talagang shortcut. So talagang mag-ano ka, maglalaan ka ng panahon, maghihintay ka ng panahon. So yun lang naman po yung masasabi ko, no. Kasi lahat naman po ng sinishare ko dito is ano po, based na rin po sa aking mga experience po, no. Ayan, so makikita nyo po, naglalagay na rin ako ng mga guppies dyan. Actually, nakailang pakain na rin po ako ng guppies, and then effective din po yung mga guppies po. So kung may mga scrap kayo na guppies dyan, like yung yung chops, yun, pwede nyo naman pong ipakain sa kanila, no. So hindi ko lang po talaga pinakita dito kung paano ko pinakain yung guppies, no. Pero in-execute hindi ko na pinakita dito sa screen kung paano ko in-execute yung pagpapakain po ng guppy sa crayfish po, no. Kasi baka ano, nagigilty naman ako kasi inaalagaan din naman natin sila. Ayun. So yun, mga ka-agris, I think that's it na po. Maraming salamat po muli at sinamahan nyo ako dito sa pagtambay sa aking channel na Agriculture. Ayan. So maraming salamat po muli sa inyo mga ka-agris. Maraming salamat po sa mga nanood and nagstay ng matagal para panoorin yung mga pinagsasabi ko dito. Maraming salamat po sa mga newbies or new members natin dito sa Agriculture, no. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta po sa aking channel na Agriculture. So yun po mga ka-agris, ingat po kayo palagi. Kita-kits po next time. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Maraming salamat po. See you again next time. Thank you po. Bye-bye.